Nako, eto mga kababayan, grabe to. Gulat sila. Lacson sinupalpal harap-harapan ni Senator Marcoleta. Bakit di makasagot? Pahiya ka ngayon. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan to mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga karbo natin. Maraming salamat po at eto nga. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at eto, mula po sa Batas PH mukhang nabuang na naman po itong si Trillanes. Ito po kasi mga kababayan ang balita. Ito po yung statement ni Trillanes, no? Pahayag ni Trillanes patungkol po kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya po dito, in so many conversations with military officers, alam nila si Sara may diferensya sa pag-iisip. Aba. Pakibigay nga ng pangalan ng military officer na yan mga kababayan. Sabi niya so many, ibig sabihin marami. Kahit dalawa lang pong opisyal, no, na makakapagpatunay talagang diferensyado sa pag-iisip si VP Sara. Mukhang ikaw yata yung diferensyado. Baliktad ata Trillanes. Sabi pa po niya dito, I'm not sugarcoating anymore. At si Sara pro-China. Pro-China daw si VP Sara. Pero wag po natin kalilimutan mga kababayan na pilit po nating alalahanin at ipaalala sa ating mga kababayan na ito pong si Trillanes, no, ay nasabon at napagalitan po ito ni former Senate President Juan Ponce Enrile. Opo, kung mapapanood niyo po yung video, no, nandyan pa po yan. Pumakalat pa rin yan hanggang ngayon. Buhay na buhay. At pinagalitan nga po itong si Trillanes. Dahil si Trillanes po ay pabalik-balik sa China at dumadaan sa backdoor. Ibig sabihin hindi po alam ng bansang Pilipinas, ng gobyernong Pilipinas, na si Trillanes pala ay pumupunta ng China. At hindi niya rin po dinisclose publicly yung pinag-usapan nila doon sa China. Mukhang baliktad na naman. Si Trillanes yata ang pro-China. Binibintang niya kay VP Sara yung mga ginagawa niya, no? Ano bang ginawa mo sa China? Baka pinagbili mo ang China, kaya nagkagulo tayo ngayon. Baka lang, sabi niya pa, kung siya magiging presidente ng Pilipinas, malalagay sa kapahamakan ang sambayanan. No, hindi po. I think, no, magiging na-imagine lang po natin pag si VP Sara po ang naging presidente, no? Baka tumahimik pang Pilipinas, no? Kayo lang ang mapapahamak ng mga hindi law-abiding citizens, diba? Kaya takot kayo ngayon, no? Na maging presidente si VP Sara dahil lalabas ang katotohanan pagdating ng panahon na yan, no? Kabado na ang lahat, lalo na po itong si Trillanes. Ito po mga kaubayan ang naging komento ng ating mga netizens patungkol po dito. Sabi po dito ni Zeno Pangkatan, baliktad ata. Oo nga, baliktad yata ang sinasabi ni Trillanes Sabi po ni Joey Rivera, Trillanes are still there. Military officers willing to have conversation with you. Yun ang question mark yan mga kaubayan kasi, di ba? Sabi nga nila, iniiwasan to ng mga opisyal ng mga military Magdalo pa naman ito pero baka isinuka na ito mga kaubayan. Okay? Sabi po dito nila, Skona, isa ako sa masayang netizen na pag ito makulong, napaka-ogag, sana VP Sara Duterte kasuhan mo to. Gago to. Siya mismo sumisira sa family at mga angkan ng Duterte. Makita ko aso ulol, kulungan sapat na. Makulong daw si Trillanes. Ayan na. Well anyway, ano po ang inyong opinion dito mga kababayan? Just comment down below kasi ito papasadahan din po natin itong si Senator Ping Lacson. Ayan, nasabon ni or na-reltok ni Atty. Rowan Agbanson. Sabi po dito kasi ni Lacson, no?
sa kanyang mga unang pahayag, we go where the evidence leads us. Ayan. Sabi naman po, ito naman pong naging reaksyon ni Atty. Rowena Guanzon, when the evidence leads to Malacanang, ayaw na. Correct. Oh. Sabi nga ni Lacson, di ba? Sabi ni Lacson sa plenaryo, nagdebate sila ni Senator Marcoleta. Hindi naman daw hindi naman daw si Bersamin napapaloob doon sa hearing, no? Wala doon sa transcript ng hearing, no? Parang ganun yung context, no? Pero eto lang ang masasabi ko, di ba? Si Bersamin po ay ibinalita. Mainstream media mismo ang nagbalita. Pag hindi ba, for example, di ba? Sa media naman talaga nagsisimula eh. Ngayon, pinaputok ng mainstream media na si Yusek Bersamin at si PBBM ay may conversation. Di ba? Doon pa lang, basihan na po yun para ipatawag si Bersamin, mga kababayan. Pero hindi po ginawa ni Lacson, no? Kasi nga po, pinagtatakpan nila. Sabi nga po ni Atty. Rowena Guanzon, kapag when the evidence leads to Malacanang, ayaw ng pag-usapan. Please stop, especially PBBM and former Speaker Martin Romualdez. Pag yan na pong dalawang yan, po, ang nababanggit, no? Okay? Hearing suspended. Suspended agad ang hearing, mga kaubayan. No? Kasi ganun po sila, no? Ganun po nila binabalahura ang ating itong mga hearing na ito, yung committee, di ba? So ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol diyan. Sabi po dito ni Alex Sentos, hindi yan paglihis, yan ay covering the truth. Totoo. Agree with you, attorney. Doon daw siya papunta kung saan ang amoy ng pera. Baka nabigyan to ng maleta, Iba lang, hindi lang itong mga Marines ang nagbigay, baka hindi Marines po ang nagbigay, no? Lacson goes where the evidence lead him, no? Tuloy lang pag kalaban sa politika ang natutumbok. Pero pag kay Romualdez at Marcos na, stop na. A piece of unsolicited advice, Senator Lacson, matanda ka na. Over 70 I guess. Konting panahon na lang bago mo lisanin ang earth. You have all the chances to have a good legacy as senator by truly serving those in need. Kung totoong nabayaran kayo, wala kang dadalhin sa mga pera na yan once you die. The worst thing is, you will be remembered as the senator na nagpakatuta kay Romualdez at PBBM. Ayun. Napakaganda po ng komento ni Andy Micena. Ayan na. Nako. Ito pa. Sabi po dito ni Larry Padilla, wala na tayong maaasahan sa ibang institusyon natin like executive branch, Congress, both lower and upper chambers. It's really broken. Napasok na ng todo ng korupsyon dahil sa administrasyong Marcos. I think magbabalik lang ang tiwala ng mamamayang Pilipino kung may mamumuno na talagang may malasakit sa mga Pilipino at may tapang laban sa korupsyon at maparusahan ang mga taong nagnakaw sa kaban ng bayan. Correct. So, hopefully, no, malapit na pong mangyari ito. Tulad po ng ginawa ni former President Duterte, no? Malamang yun din po ang gawin ni Vice President Sara Duterte pag siya na po ang naging presidente ng ating bansa. At we are looking forward na mapanagot, no? Itong mga mastermind na sinasabi po ni Saldico. At maging si Saldico ay mapanagot din kasi hindi naman po siya exempted sa batas. Lahat po ng sangkot ay mapanagot.
Kaya nga nakakapagtaka, di ba? Ang kinulong lang po nila hanggang ngayon sabi nga noon, December at before mag-end ang December, marami na ang makukulong. Pero hanggang ngayon mga kabayan, si former Senator Bong Revilla lang po ang nakulong. Nasaan na po yung mga congressman, mga contractors na dapat makulong? Wala naman tayong nababalita ang ganun mga kabayan. So, where are they now? Yun po ang tanong ng bayan. Bakit puro kayo pangako o hindi nyo naman tinutupad? Diba? Kayo pa ang nagbibigay ng deadline, kung baga. Diba? Kayo pa ang nagbibigay. Taong bayan ba nagsabi na, kailangan na yan sa katapusan ng Disyembre, makuling. Wala naman kaming sinabing ganun, diba? Kayo po ang nangako, dapat tuparin nyo. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin ang video ito na kung saan harap-harapang nasupalpal si Senator Ping Lacson. Pasok. Binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, ma-defend ko, at maka-move forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya maipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, sa minutes ng pagdinig, na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po, o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. So, yan po yung bosehan niya, no, mga kabayan, kasi hindi daw nasali sa minutes si Bersamin. Yun yung pinupoint out ko kanina, di ba? Binalita na sa mainstream media no? Aantayin mo pa ba? Tapos na kayong mag-imbestiga di ba? Tapos na kayong mag-hearing nung binalita si Bersamin. Dapat siya nagpatawag ka ulit ng hearing tapos pinatawag mo si Bersamin. Binalita na po sa mainstream media. Ano pang kailangan mong patunay? Diba? Pinagkalat na sa mainstream media na ganun. Diba? Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na merong allocable at kung ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na merong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung itetestify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng itetestify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam Ayan sino daw siya para tumanggi? Ngayon, for example ngayon, itong 18 ex-marines o sundalo, diba? Sinasabi na ng taong bayan na mag-imbestiga ka dyan, imbestigahan mo na yan. Ano ang sabi ni Lacson? Nako, hindi ka paniwala. Itong mga, itong mga marines na ito.
O di ba? Kaya Lacson, stop lying to the people. Hindi mo madadali sa mga ganyang pananalita ang taong bayan. Matalino na po ang taong bayan ngayon. Diyos ko po. Hindi ko po inawat eh. At Mr. nung- President, No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? May magagawa ka. Di ba? Ay nako. Nahahanap nyo nga mga kababayan. Yung pinaka mahirap hanapin na mga kriminal. Di ba? Eto pa kaya? Kung talagang tutuusin, kaya nyo siguro eh. Kasi lalo ka na, ikaw, ex-PNP chief ka, di ba? Marami kang koneksyon kung nasaan or, di ba? Si Gutesa. Mabuti pa nga si former congressman defensor, no? May hearing pa kung nasaan si Gutesa. Kayo wala. Kaya magdududa po ang taong bayan, may kinalaman kaya sila sa pagkawala ni Gutesa. Mr. President, wala nga pong nakasulat dun sa transcript tungkol nga po dun sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. At hindi mo pinatawag. Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang. Pero pwede rin naman ipatawag, di ba, sa budget deliberation, mga kaubayan. Ipatawag si Bersamin, di ba? O kung sinasabi po just an opinion, no? Kasi lahat naman pinatatawag as long as pinapangalanan dyan po sa Senado. Okay? Kung hindi po napangalanan si Yusek Bersamin dito po sa BRC hearing, sa Blue Ribbon Committee hearing, napangalanan po doon sa budget deliberation, isa naman lang pinatawag ni Lacson, di ba? Ganon din yun eh. Ganon din po, hindi mo pinatawag si Bersamin. No? Kaya ang lumalabas dito, niloloko mo talaga ang taong bayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.